Another day, another cooking vlog na naman tayo. Hello everyone! For today's vlog, magluluto tayo ng Bicol Express. First time ko nga lang magluluto nito at tara, samahan nyo ako at sabay-sabay nga tayo matuto. Pagkahiwa ko nga nitong ating liempo ay nilagay ko na nga agad dito sa pan at naglagay rin ako ng konting mantika. Bala ko kasi na prituhin nga muna itong ating pork at naglagay na rin ako ng konting pampalasa ng salt and pepper. Sinet ko lang pala ito on medium heat at habang inaantay ko nga ito maprito-prito ay inopen ko na nga rin yung isang can ng coconut milk. Coconut milk or mas kilala natin na gata. Yung gata kasi dito sa amin sa Canada ay nasa can nga, unlike sa Philippines sa kapag bibilid mo nga nilalagay nila sa plastic. After nga nito maprito ay sinet aside ko muna. Nagmantika rin pala ito at ito nga rin yung gagamitin natin na panggisa para dito sa bawang at sibuyas. Yung ginawa nating pagpiprito kanina, optional naman po yan. At kung medyo nagmamabilis nga rin kayo sa pagluluto, pwede nyo na skip yung part na yon. Nung medyo magisa-gisa na nga itong ating bawang at sibuyas ay hinalo ko na nga rin itong pork at hindi makukumpleto ang ating Bicol Express kung wala nga itong shrimp paste or alamang. Actually, galing pa nga ito sa Edmonton, natira namin to nung pumunta kami doon. Naglagay lang pala ako ng 2 kutsara at depende naman po sa inyo yan. Kung gusto nyo ng mas maalat ay pwede nyo pandagdagan. At nung medyo nanikit na nga itong ating shrimp paste sa ating pork ay hinaluan ko na nga nitong coconut milk. Bali tinatansya-tansya ko lang pala at kalahati nga muna inilagay ko. At dahil nga first time natin magluto nito ay mas mabilis nga magdagdag kaysa magbawas. Nang kumulo na nga ito ay sinet ko na muna on low heat para slow cooking lang tayo. At nung haluin ko nga ito, napansin ko na medyo nakonti na yung sabaw kaya naisipan ko nga na dagdagan pa ulit ng coconut milk. Hinalo-halo ko nga lang ulit ito at hinayaan ko na rin muna na kumulo ulit para lumambot nga yung ating meat. Mayat maya rin pala itinutusok ko nga ito ng tinidor para malaman kung malambot na ba or hindi. Dati kasi itinititigan ko nga lang, tinuhulaan ko lang kung malambot na ba. Sabi nga ni Papa, itusukin ko daw ng tinidor. At after ilang minuto, ganito na nga yung naging itsura niya at naglangis na nga yung ating gata. Sakto naman, malambot na rin yung ating pork kaya hinalo ko na nga itong ating gulay na sitaw. Kilala rin talaga ang Bicol Express na maanghang kaya syempre hindi pwede natin kalimutan na maglagay nga ng sili. Hindi nga ako pwede maanghang dahil sinisikmura tayo, pero ano ba naman ang Bicol Express kapag hindi nga ito maanghang? At hinayaan ko nga lang ito para maluto yung ating sitaw. Gaya nga na sinasabi ko sa iba pa nating cooking vlog ay hindi nga tayo pwede magluluto nang hindi nga tayo maglalagay ng asukal. Hinalo-halo ko nga lang ito at tinikman na rin at parang wala nga masyadong kaanghang-anghang. Kaya naisipan ko nga na magdagdag pa ng konting sili. At sabi nga kanina ni Papa nung nag-grocery kami ay maglagay nga daw ako nitong spring onions. Hindi ko alam kung may dagdag lasa ba talaga to or pang design na lamang. At finally, nung maluto na nga din yung ating sitaw at nung malambot na ay time na para tikman to at kumain. Nasa baba pala sila Papa at Tita nagla-live selling kaya ako nga muna ang kakain ngayon. At in fairness, hindi naman ako nabigo, sobrang sarap nga nito. Hindi ko rin naman akalain na first time ko nga lang magta-try nito at successful din naman kagad. Hindi mo rin talaga malalaman na kaya mo lutuin ng mga ulam hanggat hindi mo rin sinusubukan. At kung meron nga din po kayong tip kung paano mas maging masarap yung Bicol Express, please let me know po. Lagay nyo lang sa comment section. At habang nakain nga ako at nag-vlog ay sinabay ko na rin ng bebe time. O diba, nag-multitasking na tayo. Promise po, masarap tong recipe na to kaya naman pa inaantay nyo, try nyo na. Pero bago nga ang lahat at bago rin tayo makapagluto ay syempre kailangan din muna natin bumili ng mga gagamitin nating ingredients. Buti na lang talaga may malapit na grocery store dito sa amin. At kumuha na nga rin ako nitong sitaw at grabe nga napakadami yung isang bundle. Bitin, oh. Hindi, pwede naman. Kasi kapag binaloktos ko, baka mabali. Pag inanong ko, mababali, no? Yeah. Ayan. Ito, isa po. Oh, yan pala yung papa, radish. Yung masarap, pickled radish. Yung pag nakain tayo, di ba naalala mo sa Insadong, yung color white? Ay, oo. Pickled radish. Oo, naalala ko yan. Masarap yan. Ito maganda. Titimbangin natin. $10 per pound. Let's see kung magkano to. May tibangan ba dyan, Papa? Ay, oo nga, no. Parang sa palengke lang sa Pinas. Tingnan natin kung magkano abutin. Per pound ba? Yeah, $10. Per pound? Oo. Mahal. Kasi, di ba, mahal siya eh. $20 na to. Ah, paano ba? Ang pounds sa taas, di ba? Sa may pa. Yeah. Ay, mahal. Sobrang So, $30 na yan? Oo. Kasi 3 pounds eh, no? $10 per pound ba? Oo. Eh, ba't sobrang mahal? Wait nga, check ko ulit. $10 per pound. Wait. Ang mahal. Balik. $30. Sobrang mahal. $30. 7 piraso lang, no? Alam ko, pili ko mali yung ano nila dyan. Walang bibili nun. Aba ko kayo sa Ito. cone. Sa ice cream. Apa, tama na yung pagkakalagay nila ng gold. Yun ang nakatawa. Diba natin mali? Tama na. Ang sarap nito.
Saka ano, Ang laki niya, one marble to, di ba? sawa. Ito, mas Anong pangalan? Ano nakasulat? chocolate, ano? Marble, chocolate marble. Yan na lang. Parang masarap din ito. Junk foods. Grabe, each siya. So, $7 isa. Sobrang lalaki ng pakwan. Yun naman, Yun yung na iba lang? maliit, oh. Pwede ko kunin mo na lang Lugi yung ka. malaki. Yeah, dapat ipiliin mo yung malaki kasi each Malaki. naman. Grabe, ang laki. Yun lang muna po for today's vlog. Sana po nag-enjoy kayo sa vlog natin. Thank you so much po for watching.